Ngayon, ang pinaka-issue bakit dinala rito to ay garalgal yung tunog niya. Okay, garalgal yung tunog niya. Okay, on natin. Okay, on muna natin. Ngayon, may nakakabit na speaker to ha. Ngayon, volume natin. Ayan, basag yung tunog niya oh. Singit muna tayo ng Kevlar GX7000 Integrated Power Amplifier. Sige, subok muna tayo mga kan. Singit muna tayo ng integrated kasi wala tayong tagagawa ng integrated ngayon. Shout out and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila all the way from Pampanga pa ito, malayo. Hinatid talaga dito para ipagawa lang. Okay? Maraming salamat sir ha. Kahit malayo yung Pampanga dinala pa rito para ipagawa sa atin. Okay? Ngayon, masasabi mong power amplifier na integrated kasi malakas yung supply 68 na yung supply niya. Diba? 68 na siya. Ngayon, ang pinaka-issue bakit dinala rito to ay garalgal yung tunog niya. Okay, garalgal yung tunog niya. And then, by the way, may mga vlog na ako dito last year pa ata o nirevise natin to or meron tayong napansin dito na may problema or may mali na parts between sa isang channel, compare mo sa isang channel. May mali sa kabilang side. Okay, tinama natin. Mamaya ipakita ko sa inyo. Ngayon, garalgal yung tunog. Dalawang channel. Okay, on natin. Okay, on muna natin. Ngayon, may nakakabit na speaker to ha. Ay, hindi, wala pa pala. Maglagay muna ako ng speaker. Lagay tayo ng speaker. Dito, kasi may speak on to naka-combo to. Speak on tsaka bending post. Ngayon, input ay dito natin lagay sa may A. Okay? Ang cellphone natin is gumagana yan. Ngayon, volume natin. Ayan, basag yung tunog niya Basag, di ba? Hagrak. Isang channel, tapos itong isa, ganun din. Hagrak din to Volume natin. Parehas. Di ba? Ngayon, erekta natin para malaman natin kung ang problema is nasa amplifier dito mismo or dito sa may tone control. Okay, erekta natin. Okay, bunutin natin to. Yan, ito effector loop to Tapos, inject tayo sa may in. Ayan, nag-normal tunog niya Di ba? Okay, good yung tunog. Ngayon, lipat natin sa may channel 1. Ngayon, lagay tayo ng input. Okay, normal yung tunog. Nag-normal yung tunog, ibig sabihin, good yung amplifier stage. Good yung amplifier stage ha. Balik natin tong effector. Ngayon, good yung amplifier, bakit garalgal yung tunog? Ang sunod mo na step na gagawin ay magsukat ka ng voltahe. Kailangan normal yung voltahe dito sa may tone control. Kailangan meron ka masukat na 7912. Kailangan may masukat kang negative 12 or positive 12 or 15. Okay? Ngayon, kung saan yun, ito yung supply niya. Ito to. Kita naman Yan. V positive and then V negative. Okay? Pero hindi tayo magsusukat dito. Ang gagawin natin is dito tayo. Baka mamaya may sorted dyan, di ba? Okay, dito na lang tayo. Bunutin natin to. Okay, ito yung supply nyo. Yan, V positive, V negative. Ngayon, binunot natin. Ngayon, yung original na tester natin. Sana. Handa ko yung tester. Ngayon, magsukat tayo. Range yun ng DC, 50. Okay, tapos dito tayo mag-common ground. Ito, itim. Yan, common ground dyan. Ngayon, positive muna tayo, siyempre. Ground nyo, itim yung nakatusok Ngayon, dito is positive. Ito, positive to. Positive. Pansinin nyo, 5 volts lang yung supply 4 volts nga lang Diba? Bagsak yung positive, 12. Ngayon,
Baliktarin natin kasi hindi tayo naka-digital eh. Analog tayo gamit natin. Baliktarin natin yung pula na may tutusok natin. Tapos negative dito. Pansinin nyo. Ayan oh, negative 4 volts lang oh. Okay, bagsak. Kaya garalgal yung tunog niya. Okay? Ang i-check nyo dyan, siyempre yung mga ito to. Unang-una is ito yung check nyo yung 7912, 7812 na regulator. Check yan, angat mo tong board tapos check mo, baka sira yan. Ngayon, ito yung sabi ko naman sa inyo na mali nyo. Ito, mapapansin nyo. Ito nakalagay dito is 3.9. Ito, na-repair na ito ha. Pansinin nyo, mataas na ibang mga pyesa tapos may sunog oh. Sa mga naka-repair na ng GX 7000, kadalasan na nasusunog na area is dito. Itong side na to. Kasi amplifier stage to, mula dito papunta rito. Tapos mula dito sa may kabila, papunta naman rito. Kadalasan dito na side ang umuusok. Okay, napapansin ko yan. Dito, pansinin nyo ito, 3.9. 3.9 yan ha. Yan, 3.9, 5.1. 5.1K, 3.9K. Ngayon, ito yung kapares niya. Yung isa is 5.1 yan. Yung green, brown, red. Ito, green, brown, red. 5.1 yan. Tapos, 5.6 yung isa. Yung 5.1, ito yung kapares niya. Ito yung kapareho niya. Ito, 5.1, green, brown, red. Tapos, yung 3.9, 5.6 yung kapareha niya. Na dapat 5.6 yan, tsaka 5.1. Ang nakalagay dito is 3.9. Okay? Ang gagawin dyan is palitan lang ng 5.1 yan. Ay, 5.6 pala. Okay? Ngayon, tanggalin na natin to. Tapos, tingnan natin kung bakit wala siyang supply ng positive and then negative. Okay, bali, eto na. Tinalas na natin yung board ng Kevlar na GX 7000 natin. Okay? Ngayon, magsukat tayo kung bakit wala siyang voltahe. Yan, ito yung board ha. Yan o, history na talaga ng repair oh. Okay, pero walang problema yung amplifier stage niya eh. Babaguhin lang tayo mamaya dyan. Ngayon, ito yung maaring kwanto. 7912. Sabi natin kung 12 ang ginamit. 7912, 7812. Tapos itong isang regulator nito is 5 volts ito. Yan, 5 volts ito para sa display. Okay? Ngayon, dyan natin tinusok yung ground. Okay, yung gitna niyan, ground, gilid niyan is positive either or negative. Okay? Ngayon, pula yung nakatusok o negative yung unahin natin. Okay? Nakasalpak yung AC line. Ngayon, switch on. Okay, nakauna. Nakaselect tayo ng 50 volts DC. Ngayon, dito natin lagay para mas makita. Okay? Eto, easy, papasok siya dito sa may capacitor. Tingnan natin yung capacitor. Tingnan natin. Capacitor, okay, meron. Okay, meron siya. Meron siyang 15. Okay, ibig sabihin may pumasok dito sa may regulator na 15. Oh, gitna niyan is gitna in, tapos ground, tapos out ito. Okay, in, meron. Meron siyang in. Tapos, yung out is ito, out. Okay, tingnan nyo, nagiging 5 volts na lang siya, oh. Diba? 5 volts na lang, supply. Okay? Sa may kwan yan, merong in, supply yung negative. Ngayon, baliktarin natin, kasi naka-analog tayo. Yung negative naman yung isasalpak natin. Tapos, siyempre, okay, lagay natin na maayos. Okay. Tapos, tester tayo. Ito naman yung positive. Kung positive ito, in. In ito, in. Okay, meron siya. Tapos, yung gitna niyan, ground. Ground yung gitna. O, mapapansin nyo, ground to. Tapos, ito yung out. Okay, wala. Okay, wala siyang supply na positive. Kaya walang lumalabas. Okay? Ulitin natin. Meron siyang in. Walang out. Walang out. Kaya wala siyang supply na lumalabas. Ang gagawin natin dyan is papalitan lang natin ng regulator muna. Either yung gamit dyan is 7915
or 7815 or either 7912, 7915. Although pwede naman yan kung wala kayong 7912, 7812, 7915, 7815 pwede naman yan. Kaya naman i-handle ng 4558 yan eh. Kasi hanggang 15 volts naman yung kaya ng 4558. Okay? Ngayon ang gagawin ko, palitan ko muna yung mga regulator. Tanggalin ko itong dalawa. Ito. Nagpalit na tayo ng mga regulator. Ito yung regulator na stock niya. Yan, 79. Okay, 7912. Okay, 7912 to. Tapos itong isa 7812. Yan. 7812. Ngayon, pinalit natin ganyan, no? Yung mga bunot lang yan. Yun, nasasagi na nga siya, oh. Okay, binaliktad natin yung heatsink niya kasi hindi abot yung pinalit natin. Bunot lang kasi, maiksi yung pa. Okay, kaya pansinin nyo. Tumangkad yung heatsink, okay? Ngayon, tingnan natin kung magkakaroon na siya ng voltahe. Okay, nakakabit yung supply. Tapos, para hindi tayo mahirapan, balik natin to dito. Para malaman na rin natin kung may shorted or wala. Okay. Tapos dito. Yan. Ngayon, yung tester natin, dito natin tusok para mas malaya tayo. Okay. On natin. Okay. Yan, naka-on na yan. Ngayon, positive. In. Parang may sira dito. Bakit ganun? Kailangan bunutin ko nga ito dito. Balik natin dito. Balik natin. Okay. O yan. Okay, ulit. Ay, nakakuha na pala yan. Katusok na pala yan. Ngayon dito, in. Okay, meron siyang 15. Meron, di ba? Okay. 15 meron. Tapos out is ito. Okay, meron na siya. Meron. Tapos negative is ito. Okay, nag-reverse siya. Tapos out niya. Okay, mukhang meron na. Ngayon, ibalik natin. Kanina parang may shorted ah. Baka may problema dito. Okay, balik natin to. Ngayon, on natin. Tapos, dito tayo magsukat. Positive. Okay, meron siya. Positive, meron ha. Tapos, itong negative. Okay, mukhang meron na. Mukhang meron na. Ulitin natin. Dito tayo magtusok. Ngayon, dito. Negative. Okay, meron na siya, oh. Okay, 10 volts lang yan. Pero pag nasa analog yan, magiging nasa 12, sa may digital yan, magiging 12 yan. Okay. O yan, normal na siya, oh. Sira lang yung regulator natin. To, sira lang to. Ngayon, gagana na yan. Ang gagawin natin na next step is palitan natin yung dito ba? Ano ba yun? Yan, palitan natin to. Gawin natin tong 5.1. Palitan ko to ng 5.1. Okay? Sabay audio testing na. Naibalik na natin yung board. Tapos ito, napalitan na natin to ha. Yan, 5.6 ito. Yan, 5.6 na. Parehas na sila sa may kabila. Okay? Ayan o. Green, blue, red. Okay? Ito yung kapares niya o. Green, blue, red. 5.6. Ano yun? Sana yun? Yan. 5.6. Parehas na. Ngayon, on natin. Tapos naglagay na tayo ng input. Yan, may nakakabit na input yan ha. Okay, nag-relay. Ngayon, lagay tayo ng speaker. Okay, channel 2 sa ilalim. Cellphone natin gumagana. Ngayon, okay. Oh, yun oh, linaw ng tunog oh. Ba? Okay na. Channel 2. Ngayon, channel 1 natin.
Okay. Ngayon, volume natin. Naka-speaker kung tayo, naka-input A tayo ha. Wala na yung music. Teka lang. Wala yung music. Ayun. Okay na. Baka sabihin nyo nakarekta, hindi nakarekta yan ha. Ayan yung picture oh. Naka-input A tayo. Yan, naka-input A. Yun lang. Okay na. Hanggang dito na lang. Yun lang naging problema niya. Yung regulator nasira. Hindi ko alam kung ano yung dahilan kung bakit nasira yung regulator niya. 'Di ba? Kaya wala siyang audio or garagal yung audio niya kasi nga yung voltahe dito is hindi siya normal. Okay, walang voltahe or drop yung voltahe niya. Tapos dito, ito lang sa mga isa sa mga napansin ko kaya umusok yung lagging side dito dahil may mali dito. Yung 3.9 ginawa natin 5.6 na. Okay, yun lang. Sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang. And then kay sir ng taga Pampanga, Kevlar GX 7000 mo, bali okay na to Pwede na to, goods na ito. Okay, and then dahil mabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, 2 beses kada araw. Okay, God bless and then peace sa atin lahat.